Sa second problem naman ng ES11 Lecture 14, meron tayong ganitong shape na composed of two simple shapes which are a triangle and a semicircle. Tapos given the figure daw, find the moment of inertia with respect to the x-axis. So bago natin simulan yung problem, alalahanin muna natin kung ano ba yung mga formulas ng moment of inertia ng mga simple shapes tulad nito. Para sa isang semicircle na with respect sa kanyang base, yung formula niya ay pi r to the 4th over 8. Para naman sa isang triangle na with respect naman sa base niya, meron kang b h cubed over 12. Tapos para naman sa triangle na with respect naman sa kanyang centroid, meron kang b h cubed over 36. Tapos ano pa, meron pa ba tayong kailangan alalahanin na formula? Alalahanin din natin yung parallel axis theorem kung saan nagsasabi na I x is equal to I x centroidal plus a d squared. So yun, yung apat na formulas lang na ito yung kailangan natin gamitin para ma-solve yung problem na ito. So, paano kumuha ng moment of inertia ng isang composite figure? So, pwede nating i-divide siya into two shapes. So, kunin muna natin yung moment of inertia ng triangle na to with respect to the x-axis. So, anong formula gagamitin natin dito? Kunyari sa triangle muna para makuha yung moment of inertia niya with respect to the x-axis. Ito ba o ito? So, alam natin kailangan natin gumamit ng parallel axis theorem kasi yung line naman na to hindi siya base, hindi rin naman siya centroid ng triangle. So, kailangan natin mag-parallel axis. Tapos nun, kailangan natin, base sa formula na to, kailangan natin ng at least isang centroidal na moment of inertia. Dahil nga merong Ix bar, ibig sabihin ng centroidal. Gagamitin natin yung formula na bh cubed over 36. So, ang mangyayari, yung moment of inertia niya sa x-axis ay equal sa moment of inertia niya sa centroidal axis plus ililipat mo ad squared. Kung saan yung d ay yung distance niya from the centroidal axis to the axis na gusto mong lipatan at yung a ay yung area ng triangle. So, kunin na muna natin yun. So, yung Ix ng triangle ay equal sa Ix bar, which is yung bh cubed over 36. Ano ba yung base niya? Pagka x-axis yung tinitingnan natin, yung base niya ay 10. Yung height niya ay 3 cubed over 36. Tapos, plus ad squared naman, yung a mo ay 10 times 3 over 2. 10 times 3 over 2. Tapos, yung d mo naman ay, kung titingnan natin kung ito yung centroid niya, makikita naman natin na ito ay 1 at ito ay 2. So, ibig sabihin, ang distance from the centroid to the x-axis ay equal sa 2. So, squared na. Say b squared. Next naman, kunin natin yung moment of inertia ng circle with respect to the x-axis. So, Ix ng semicircle. So, makita natin equal siya sa pi r to the 4th over 8. So, pi times yung radius niya, which is 5. 5 to the 4th over 8. Ngayon, paano mag-apply ng parallel axis dito? Ano nga ba yung formula na pi r to the 4th over 8? Siya ay yung moment of inertia ng semicircle with respect sa base niya, which is dito. Ang sinasabi ng parallel axis theorem na Ix equals Ix bar plus ad squared, kailangan mo ng centroidal moment of inertia. Kasi kung dediretso lang tayo, pi r to the 4th over 8, tapos ipa-parallel axis natin para lumipat dito, plus ad squared, wala kang dadaanan na centroidal. Saan dun yung formula ng centroidal moment of inertia? So, ang gagawin muna, bago tayo lumipat from here to here, kailangan muna nating lumipat sa
centroid. So, ang gagawin, ang magiging gist ng solution ay from here sa base ng semicircle to sa kanyang centroid. Tapos, from centroid, dun kayo pwede nang lumipat to the x-axis. So, ang mangyayari, paano mo ililipat to from sa base ng semicircle to the centroidal? Imo-modify lang natin yung moment of inertia ng semicircle. So, para makuha yung kanyang centroidal moment of inertia, ay x bar is equal to, lipat nyo lang yung AD squared dito, ay x minus AD squared. Ngayon, ito yung centroidal moment of inertia ng semicircle. Pwede na rin natin ulit i-plug in ito para ilipat naman sa ating gusto na axis, which is yung x-axis. So, ang mangyari, yung moment of inertia naman ay x ng semicircle with respect to the x-axis ay equal sa yung kanyang moment of inertia with respect to the centroidal axis, which is ito, ay x minus AD squared, kung saan yung ix ay equal sa yung kanyang moment of inertia with respect sa base niya. So, pangalanan lang natin itong ix with respect to the base. So, ix na with respect to the x-axis ay equal sa ix with respect to the base minus AD squared plus AD squared. Kung saan yung ito, yung first term na naka-parenthesis, yun yung centroidal moment of inertia ng semicircle. At yung AD squared or yung D dito ay yung distance from the centroidal to the x-axis. Kasi isang rule sa parallel axis theorem, bawal kang pumunta from non-centroidal to non-centroidal. Kailangan mo muna dumaan sa centroidal axis bago mo siya ilipat to another non-centroidal. So, yun. Pwede na nating i-plug in yung mga alam na nating formulas. So, ix ulit ng semicircle ay equal sa ix ng semicircle with respect to its base, which is yung pi times 5 to the 4th over 8 minus AD squared. So, ano yung A niya? Ano yung area ng semicircle? Pi r squared over 2. So, yun yung area niya. Yung D squared naman, ano ba yung formula ng centroid ng isang semicircle? So, kung alahanin nyo, yung centroid niya ay 4r over 3 pi. So, yun lang yung formula. So, 4r over 3 pi, plug in natin yung 4r over 3 pi dito. 4r over 3 pi. Tapos, squared dapat siya kasi a d squared. Next, yun yung first term na naka-parenthesis. Next naman, yung second term na ad squared ay magpa-plus tayo ng same area. Pi times 5 squared over 2 times yung distance from the centroid ng semicircle to the x-axis, which is 4r over 3 pi plus 3. Kasi 4r over 3 pi yung distance na to, 3 naman yung distance na to. Tapos quantity squared. Ngayon, ito yung moment of inertia ng circle with respect to the x-axis. Ito naman yung moment of inertia ng triangle with respect to the x-axis. Pag i-combine nyo, i-add nyo lahat ng terms na yan. I-add nyo lahat ng terms. Ito, plus ito, plus ito, ito. Makukuha nyo dapat na sagot ay equal sa 1166.367 units to the fourth. So, ganun mag-solve ng area moment of inertia problems.